Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, minsan napapaisip ako kung hanggang kailan ko maitatago yung totoo tungkol sa buhay ko. Pakitago na lang ako sa pangalang Zendaya, 26 years old. Pakiramdam ko kasi, tumanda ako, lumaki ako, na ang buhay ko ay isang malaking kasinungalingan. Lalo na sa social media, Chin. Nakikipagsabayan ako sa mga trending. Nakikipagsabayan sa mga usong fashion. Puro post ko, mga luho ko. Mga designer clothes na kung tutuusin ay peke naman. Mga sapatos ko na sosyal. Branded ko, no? Mga gadgets. Yun bang kinulit ko pa mga magulang ko para mag-iPhone? Para makisapagsabayan sa mga sosyal kong mga kaibigan. Pero baon sa utang. Para bang kung makikita nila sa social media, parang wala akong problema. Parang lahat ay nasa akin na. Maraming nagsasabi, grabe, swerte naman ng buhay mo, Zendaya. Ang totoo nun, lahat ng mga yun, utang. Utang, hiram, utang, hiram. Parang walang totoong akin. At wala ding totoong branded na mamahalin. Puro class A, peke, imitation. Pero syempre sa social media, hindi naman nila madedetermine yun. Kaya pretending to be a rich kid. Pero Chin, dito ko lang sasabihin, utang, hiram. Kailangan kong magbayad sa katapusan ng buwan. Pero alam mo yung gipit pa, nangungutang pa rin. Tapos halos wala ka ng pambayad. May pambayad man, wala nang natitira sa sahod mo. Simula nag-aaral ako, ganun na talaga ako. Luho dito, luho doon. Hanggang isang araw, nag-post ako ng picture. Nasa loob ako ng isang mamahaling restaurant. Parang ako yung may-ari ng lugar. Ang hilig kong mag-emote, ang hilig kong mag-post-post. Tinanong ako ng kaibigan ko, anong occasion? Ganda naman dyan. Saan yan? Tapos nakita niya yung bracelet ko. Ang sabi ko, niregalo ng boyfriend ko na si Marcos. Pero ang totoo, Chin, in-invite ko lang ang sarili ko doon. Hiniram ko ang bracelet ko mula sa pinsan ko. Tapos kain-kain konti para lang magpa-picture. And then instant, meron na akong background na mamahaling restaurant. Parang may inattend akong occasion, no? And then sa opisina namin, puro ako kwento ng mga achievements, mga awards ko kuno. Pero wala. Sa totoo lang, average student lang ako. Pero kesyo, marami akong awards na natanggap noon. Mga projects na nagawa ko na sa dati kong pinagtatrabahuan. Pero ang totoo niyan, wala naman talaga akong greatest achievement na maituturing. Wala din naman akong projects na nagawa na sarili ko lang. Kasama lang ako sa team, pero hindi ako ang leader. Parang kaparang-piranggot na contribution lang ang nagawa ko. Pero ibinibida ko na ako ang may gawa ng project na yon. Ang totoo, kasama lang talaga ako sa mga team projects. At yun lang. Wala akong nagawang kahanga-hanga talaga. Pero gusto kong marinig nila na achievements ko yun. Kaya dinadagdagan ko ng mga detalye para ma-impress sila.
Pero isang beses, tinanong ako ng boss ko tungkol sa isang project. Related dun sa ibinida ko. Pero Chin, hindi ko alam ang sagot. Aaminin ko. Wala talaga akong idea. Boba nga ako pagdating sa mga ganun. Pero syempre dito ko lang aaminin. Sabi ko, nasa meeting kasi ako kanina pero nakapag-usap na kami tungkol dyan. Okay na po ang lahat. Pero ang totoo, wala akong naiambag na idea. Sa mga friends ko, puro post ako ng mga suitors ko. Kunyari, madaming naghahabol sa aking lalaki. Kunwari lang. And by the way, yung sinabi kong boyfriend kong si Marcos, gawa-gawa ko lang. Wala talaga akong boyfriend. Sabi pa, grabe, dami namang nagkakagusto sa'yo. Iba na ang rich. Iba na ang pretty-pretty. Sabi nila. Pero ang totoo, wala akong manliligaw. Wala akong boyfriend. Wala nga sigurong nagkakagusto sa akin. Hindi naman talaga ako kagandahan. Nadadala lang sa mga branded kunyari na mga kasautan. Sosyal-sosyalan. So wala akong suitor. Sabi ko wala lang ako nagugustuhan din. Pero ang totoo, wala ring nagkakagusto sa akin. Pero ayaw kong aminin sa kanila. Ayaw kong mababa ang tingin nila sa akin. Yun bang nagsastruggle ako para maging mataas ang respeto nila sa akin? Kasi alam ko, pag mahirap ka, alam nilang hindi mo kayang bilhin ito, bilhin yan, ida-down ka nila. Kaya siguro naging ganito ako. Isang beses pa nagpretend akong may date kami ni Marcos. Kasama, sabi ko, ang isang sikat na actor. Nag-post ako ng picture namin. Pero ang totoo, nagpa-picture lang ako sa isang mall. Sa isang lalaking kagwapuhan talaga. Parang actor. Pero hindi ko kilala. Pa-picture lang. Pabida lang. Para sa mga office mates na, alam mo na, mataas din ang tingin sa mga sarili. Ang daming nag-comment. Swerte mo naman. Ang pogi naman yan. Pakilala nyo naman kami. Pero ang totoo, nakipicture lang ako. Ang pamilya ko, Chin, oo, puro kwento ako ng mga negosyo nila. Mga ari-arian ko, no? Nasa abroad ang mga kapatid. Maraming koneksyon. Ma-impluwensyang pamilya. Mga tito ko, puro politiko. Kuno. Pero ang totoo, ordinaryo lang kami. Wala talaga kaming mga lalaking negosyo. Wala kaming malaking bahay. Pero kung gusto kong marinig nila na mayaman kami, mga magulang ko, nasa Makati. Ako lang ang nandirito. Nagpapanggap ako. Pero ang mga hindi ko matanggap na mga bagay, mas masakit lang isipin. Nakikita ko minsan yung mga post sa mga kaibigan ko, dating mga classmates ko. Yung mga tunay na nagtatagumpay sa buhay. Yung hindi nagpe-pretend, katulad ko. Kaya nakakaramdam pa rin ako ng inggit. Kasi peke naman ang lahat eh. Kasi nungalingan lang naman ang buhay ko. Yun kasi ang tingin nila sa akin. Parang ang hirap ng baguhin. Baka kasi pag nalaman nila, aaminin ko, iiwasan na nila ako. Dahil napakalaki kong sinungaling. Gusto kong magbago, Chin. Gusto kong maging totoo na. Gusto kong maging masaya sa tunay na ako.
Pero paano? Paano kung mawawala mga kaibigan ko? Oras na sabihin ko ang totoo. Paano kung mawawala din ang respeto nila? Ayoko kasing mawala ang mga ito. Yun na lang yung meron ako. Kaya naman, nagpapatuloy ako sa pagpipretend. Alam kong mali. Alam kong maling-mali. Sabi ng aking kaibigan, oras na daw para mag-isip-isip ako. Kung ano ba talaga ang gusto ko sa buhay. Dapat daw maging totoo na ako. Pero nakakatakot lang magpakita ng tunay na ako. Sana'y tulungan niyo ako. Paano ko ba sasabihin? O dapat bang sabihin pa? Madami akong gustong gawin. Madami akong gustong ipakita sa mundo. Madami akong gustong marating. Makuha ang mga bagay na gustong gusto ko. Yung hindi hiram, hindi peke. Pero sadyang ang hirap ng buhay. Kahit todo kayod ka na, hindi mo pa rin nakukuha ang tagumpay. Please advise me. Hanggang dito na lamang. Ang inyong kamax, Zendaya. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.